sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kakasuhan ng ombudsman ng plunder si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pagtanggap umano niya ng kickback sa mga flood control project. At sunod kay Estrada ay kakasuhan din si Senador Joel Villanueva, pero pagdidiin ng ombudsman, hindi ito panggigipit sa mayorya. Nakatutok si Joseph Moro. Sa Huwebes, kakasuhan ng plunder ng Ombudsman si Majority Senator Jinggoy Estrada dahil sa umunima anomalyang flood control project. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice o DOJ na kasuhan si Estrada. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran na pagkuha ng 30% kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerardo Palencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Pirma na lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang hinihintay para maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Yung hinog na, pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan. Kung maihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Politika pa sa tingin mo, sir? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento ng tanongin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, ang sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ng first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Bukod kay Estrada, may isasampa ring kasong plunder laban kay Majority Senator Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Hinog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng, ng impormasyon at ng ebidensya. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag si Senator Villanueva. In 2 weeks daw, sabi ng Ombudsman. Let's go. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong mga majority senator, mayroong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay ng flood control projects pero hindi pa sila pinapangalanan. Pero itinanggi ni Rimulya na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May kinakaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chis Escudero kasama ang ilang mga kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay ng malawakang kaso na binubuo ng Ombudsman kaugnay ng iligal na proseso sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng mga flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasampinan namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record na Okay. yung Yung insert wala sa na lang record. sa loob ng final version ng budget. Pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nag-issue ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa. Kaugnay ito ng reklamong plunder na inihain sa ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng nooy kongresistang si Marcoleta ng 75 million pesos mula kina Defensor Joseph Espiritu
at Aristotle Baluyot Viray noong 1 taon. Sa ilalim ng precautionary HDO, mapipigilan silang makalabas ng bansa habang hindi pa naisasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Sa pagdinig ng 7th Division ng Sandigan Bayan kanina, sinabi ng Ombudsman ay tinuturing silang flight risk. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng 4 pero nauna nang sinabi ni Marcoleta na sasagutin niya ang aligasyon sa tamang forum at ang reklamo raw ay sinampa para patahimikin siya. Update naman sa nangyaring rambulan sa Liga ng Basketball sa Maynila. Hawak na ng mga otoridad ang video ng aktwal na labanan ng mga lalaking may hawak na samurai sword at baseball bat. Nakatutok si Jomer Apresto. Sa viral video na pinanood ng barangay, kita ang dalawang lalaking nag-aaway sa Quezon Street sa Tondo, Maynila nitong linggo ng gabi. May hawak na baseball bat ang lalaking nakahubad habang may hawak naman na katana o samurai sword ang isa pa. Biglang natumba ang lalaking nakahubad. Pagkatayo niya, bigla siyang pinagbabato ng ibang residente. Hindi na gaanong nahagip sa video pero tinamaan daw ng katana sa leeg ang 37 anyos na lalaki ayon sa pulisya. Naitako sa ospital, habi kailangan daw nasalinan ng 2 dugo pa. Sabi ng barangay bago ang nangyaring pananaksak, nagkaroon muna ng riot sa championship ng Liga ng Barangay dito mismo sa covered court na ito. Nagrambulan ang mga manlalaro pati ang mga nanonood sa Liga ng Basketball. Makikita ang isang lalaking tumatakbo habang may hawak na patalim. Tinamaan sa braso ang lalaking ito na umaawat lang umano sa gulo. Sabi ng barangay, bukod sa kanya, may ilan pang residente ang bahagyang nasugatan sa nangyari at ginawa na nila ng blotter report. Batay sa investigasyon, nag-ugat ang gulo sa hindi nagustuhang call ng referee. Ang involved dun sa laro, mga players, 15 years old pababa. Hindi pa tapos ang third quarter, doon na nagsimula yung away. Mayroon kasing manunood, ang kamag-anak na nanonood, parang nakita niya, parang nasaktan, sumugod. Ilang minuto matapos yan, doon na nangyari ang pananaga. Tsuhin daw ng isa sa mga player ang biktimang tinamaan ng katana sa leeg. Sa kabila ng nangyari, plano pa rin ng barangay na ituloy at tapusin ang liga. May mga kinakailangan lang daw baguhin sa latag ng seguridad. Patuloy naman ang pagtugis ng pulisya sa lalaking may hawak ng katana na maharap sa reklamong frustrated homicide. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Ang aligasyon kahapon ni Senadora Amy Marcos ang pinagkakaabalahan daw ngayon ng ilang mambabatas. Impeachment, no elections, term extension. Ang ugong daw, no-el o no election sa 2028 at palalawigin ang termino ng Pangulo at mga mambabatas ng 3 taon hanggang 2031. Ito raw ay para makapagsagawa ng charter change o CHA-CHA. Kanina, bago lumipad papuntang Japan para sa isang state visit, tinanong ng media ang Pangulo tungkol sa alegasyon ng kapatid na no-el, term extension at CHA-CHA. Sir, statement on the no-el? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no-election Allegedly, sir. Bukod sa tila pag-ismid ng Pangulo, wala na siyang ibang isinagot. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, susundin ng Pangulo ang batas, kabilang na ang pagsasagawa ng eleksyon sa 2028. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong. Ang hinala ni Castro, pinalutang ito ni Senadora Marcos para matabunan daw ang ibang issue, ang paglaho ni Senador Bato de la Rosa at ang nangyaring kaguluhan sa Senado, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala pang ang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng gulo. Hinihingan pa namin ng tugon si Senadora Marcos. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Pinapakansela ng pulisya ang lisensya at rehistro ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa na binansagang armed and dangerous.
Hinihingi na rin ng Department of Justice ang kooperasyon ng mga abogado ni De La Rosa para matukoy kung nasaan siya. Nakatutok si Maki Pulido. Batay sa impormasyong hawak ng Department of Justice o DOJ, nasa Pilipinas pa si Senator Bato de la Rosa. Kaya nananawagan sa kanya si Justice Secretary Frederick Vida na sumuko na. Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Hiniling din ni Vida pati sa abogado ng senador na si Attorney Jimmy Bondoc na ituro ang lokasyon ng senador nang maisilbi sa kanya ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. With respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. De La Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator De La Rosa. Sa ilalim ng batas, merong tinatawag na client-lawyer privilege, kung saan itinuturing na confidential ang komunikasyon ng isang abogado sa kanyang kliyente. Pero sabi ni Vida, the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, doesn't excuse him from cooperating, or doesn't excuse him from committing crimes, like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Attorney Bondoc na walang impormasyon ng buong legal team kung nasaan si De La Rosa. Hindi rin daw nila nais malaman kung nasaan ito para daw magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Ayon sa NBI, itinuturing ang tinawag nitong puganteng senador bilang armed and dangerous. Kanina, inirekomenda na ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga baril ni Senador De La Rosa. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that. Ayon sa FEO, malamang ay lumabas ang desisyon ng kanilang hepe tungkol sa kanselasyon ng mga gun licenses ngayong linggo. Hindi sinabi ng FEO kung ilang baril ang nakarehistro sa senador, pero kung di raw isusuko ng senador ang mga ito, kanila itong kukumpiskahin. Kung sakali siya hindi niya i-surrender at hindi ko wala siyang i-file, anong mangyayari sa The team coming from our FEO or CSG will proceed to the address given for the confiscation. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Attorney Bondoc na walang kahit anong patunay na armed and dangerous ang kanyang kliyenteng senador. Natatandaang nawala si De La Rosa matapos ilabas ng Senado ni Senador Robin Padilla. Sabi ni Secretary Vida, hindi na nila ipatatawag si Padilla, pero pag-aaralan ng DOJ Special Panel of Prosecutors ang mga public statement nito. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. Based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Binuo ang Special Panel of Prosecutor para imbestigahan ang mga naganap sa Senado mula May 11 nang tangkaing arestuhin si De La Rosa hanggang 14 nang magtago siya. Nag-issue ang panel ng subpoena sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office para sa inventaryo ng mga baril na inisyu sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 300 pamilya ang nasunugan sa Taguig. Dagdag pahirap sa pag-apula sa sunog yung kawalan ng fire hydrant. Kaya may mga residenteng lumangoy sa ilog para makaligtas. Nakatutok si EJ Gomez. Ayun, sumabog.
Sunod-sunod na mga pagsabog ang nakunan sa videong ito habang naglalagablabang apoy sa Barangay Santa Ana, Taguig, pasado 6:30 kagabi. Bigla-bigla sumasabog yung tangke. Ilang tao ang namataang lumalangoy sa ilog para makalayo sa nasusunog na residential area. Lumalangoy na yung mga tao. Ayun, lumalangoy na sila. Kami na sa impyerno. As in totally wash out. Wala kami na salba, ang bilis ng pangyayari. Yung apoy parang parang dilubyo kung tawagin. Itinaas sa ikalimang alarma ang sunog pasado 7:00 ng gabi. Nahirapan daw ang BFP sa pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay at kakulangan sa mga hydrant. Pinakamalaking factor talaga kung bakit lumawak yung ating sunog dito ay dahil sa lakas po ng hangin na nanggagaling sa lawa ng Laguna de Bay. Inilikas sa mga nasunugan sa kalapit na eskwelahan. Ayon sa BFP, abot sa 175 na bahay ang natupok ng apoy. Nasa 350 na pamilya o mahigit 700 individual ang apektado. Ang 81 anyos na si Lola Dolores na naka-wheelchair, pinagtulungan daw ilabas sa nasusunog na bahay. Ako malaking apoy talaga doon sa dulo. Gusto ko. Sabi ko, anak ko, Panginoon ko, iligtas po ninyo kami sa apoy. Hindi ako makahinga sa init. Ako, Diyos ko. Sabi na nung ang bumbero, buhatin ko na kayo, binuhat ako. Nailigtas naman ng pamilya ni Hilda ang mga alaga nilang aso. Sobrang bilis ng pangyayari. Nung sigaw-sigaw na sa akin yung asawa ko na kunin na lang daw yung mga papeles, mga ganyan-ganyan. Yun lang nakuha namin yung papeles. Sabi ko, wait lang, sasalba ko lang itong mga alaga namin. Tapos yung mga damit, wala. Walang namatay o malubhang nasaktan sa sunog ayon sa BFP. Nasa 3.75 million pesos ang tinatayang pinsala ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na tuluyang naapula pasado 2:00 ng madaling araw. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Dagdag init sa panahon ang tumitinding sizzling rivalry ng mga characters sa GMA Afternoon Prime Series na Apoy sa Dugo. Positive feedback mula sa viewers ang pampagana ng lead stars pero off-cam. Paano kaya sila bumibitaw sa mabibigat na eksena? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Revenge era na ni Vanessa sa umiinit na tensyon sa Kapuso Afternoon Prime Series na Apoy sa Dugo. Para makaganti sa kanyang psychopath na kapatid, nagpanggap na rin ang karakter ni El Villanueva na may mental health issue. Laban sa kapatid na si Angel played by Ashley Ortega. Baliw na si Vanessa. Pero meron din siyang balak kasi kaya siya nagbabaliw-baliwan. Pero effective naman ang ni Vanessa, acting niya doon. Baliw si Angel. Para matalo siya, kailangan natin maging mas baliw sa kanya. Never na akong magpapalo. Kaya this time, yung Angel na yan, pagbumukha yung pagtanga. Anak! Mukhang effective na ang baliw-baliwan tactics na umani rin ng positibong reaksyon mula sa viewers. Nababasa ko din sa mga comments, natutuwa yung mga tao. Sobrang grateful ako noon kasi ever since, yun naman talaga yung goal ko is mapansin bilang magaling na aktor. So I'm really happy that people are finally recognizing my craft. Nagpapasalamat din si Ash sa magandang feedback ng fans. Pero pag-amin niya, hindi raw madali ang pagganap sa kanilang roles. So basically, on breaks, pag-rest, nagiging back to normal people kami kasi yung closeness na nabuo. At saka, lagi kong dala si Yoda, yung dog ko. He keeps me sane. Actually, yung mga last tapings kasi mga mabibigat na eksena yung dinadala namin. Sobrang intense yung mga emotions. So, ang hirap actually, the past few days, doon talaga ako mas na-challenge. At dahil like sisters na rin ang turing nila Ashley at El sa isa't isa, mas nagiging madali raw ang kanilang mga eksena, lalo na pag-confrontation scenes. Deserve mo yan. Kinakarma ka na ngayon dahil sa pagtalikod mo sa akin. Yan ang nababagay sa isang traitor na katulad mo. Ikaw ang traidor. Pagsisisihan mo na sinira mo ang buhay ko.
Oras na makalabas ako dito, ikaw naman ang wawasakin ko. So, okay kami ni Elle. We were able to build a close relationship off-cam, which is nice. So, it's easy na lang na makita yung chemistry namin on screen. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Patay ang isang rider sa karambola ng 10 sasakyan sa Rodriguez Rizal. Ang mitya ng disgrasya, 10-wheeler na nawalan umano ng preno. Nakatutok si EJ Gomez. Laki ba naman, bigat nun eh. Semento ata yung karga nun eh. Humambalang sa kalsada ang 10 sasakyan na sangkot sa karambola sa palusong na bahagi ng kalye sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal pasado alas 8 kagabi. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang 10-wheeler na kargado ng mga sako ng semento. Damay sa karambola ang 2 MPV, isang SUV, isang motor, isang van, isang tricycle, isang kotse at 2 minibus. Pinagtulungang ilabas ang lalaking motorcycle rider na pumailalim sa SUV. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Nagsibaba naman ang mga pasaherong sakay ng mga nadamay na minibus. Yung kawawa, may nasaktan, may naano yata, himatay. Ayan o. Biglang may lumagabog sa likod namin. Yung mga pasahero ko biglang nagsigawan. Tapos nagpanik na sila. Tapos pagbaba ko, nagulat ako, marami na palang nadali sa likod. Nakita ko yung salamin namin, basag. 23 po na katao. Yung pasahero ko po. Nakita ko po yung 10-wheeler truck na pasalubong na po sa akin. Tumama po yung 10-wheeler po sa tagiliran ko sa may bandang kaliwa. Isang tricycle driver at 2 pasahero ang nagtamo ng iba't ibang injury. Dinala sila sa ospital. Allegedly, sabi niya, nawalan po siya ng preno. Ang unang niya mga ay dalawang SUV na nakapark. Sunod na ang SUV din, tapos yung motor na ang driver ay kada pa ilalim yun doon sa SUV. Tapos sunod ang nabangga din ay yung driver ng tricycle at yung sunod po ay nabangga din niya yung mini bus na kasalubong at isang kotse din. Tapos ang huling nabangga niya ay yung mini bus. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 46 anyos na truck driver. Galing po ako doon sa taas, ma'am. Pagla pong sa baba, bigla pong nawala yung preno. Hindi po ako nag-overtake. Inilagan ko lang po yung kaya po nagkaganon. Inilagan ang? Yung sasakyan pong nasa tutumbukin ko po sana ng diretso. Humingi po ng pasensya po. Mahaharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injury and damage to property. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Spekulasyon at napaniwala lang sa maling impormasyon. Yan ang tugon ng ilang lider ng Kamara sa aligasyon ni Senadora Amy Marcos na may nilulutong pag-amyenda sa saligang batas para hindi na magka-eleksyon sa 2028. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinabulaanan ng ilang lider ng Kamara ang alegasyon ni Senador Amy Marcos na gusto ng ilang senador at kongresista na baguhin ang konstitusyon at huwag magka-eleksyon. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kasama sa mga pinangalanan ng senadora, si House Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez na ayaw ng patulan ang anyay mga spekulasyon at chismis. Pinangalanan din si House Speaker Faustino D. III na sinisika pa naming makuha ang pahayag. Sabi naman ni House Deputy Speaker Janet Garin, kung may seryosong agenda umanong pahabain ang termino ng mga opisyal ng pamahalaan, edi sana nabanggit ito sa kanilang mga lider ng Kamara. Wala kaming narinig na ganyan, walang napag-usapan. Kapag ang mga impormasyon ay hindi natin pina-validate, nagkakaroon ito ng komplikasyon, no? Kasi nakukuryente ang ibang tao. Ang salitang nakuryente
Nangangahulugang napaniwala sa maling impormasyon. Pero posibleng paglilihis din ito sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Either nakuryente nung nagsabi or para mailihis doon sa mga napag-uusapan. Tiniyak din ng isang House impeachment prosecutor na hindi binanggit ang no election scenario at charter change kaugnay sa impeachment ng bise. Never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in the voting. Sinubukan ng GMA News na mag-search sa website ng Kamara para sa mga panukala tungkol sa charter change, Constituent Assembly at CONAS, pero wala kaming nakita. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Patay na ng matagpuan ang isang bata sa Mountain Province na napaulat na nawawala, kung saan natagpuan ang kanyang mga labi sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa larawang ito nalang inaalala ng kanyang mahal sa buhay ang 3 taong gulang na si Thea Bonbon. Naglalaro lang sa kanilang lugar sa Natonin Mountain Province ang bata nitong Sabado ng hapon. Pero hindi na siya nakita at napaulat ng nawawala. Kinaumagahan, natagpuan si Thea na wala ng buhay sa likod ng kapilya ng St. Martin de Porres Chapel sa Sitio Batnong. Ayon sa Natonin Police, nakitaan si Thea ng mga sugat sa ulo. Nadala pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival dahil sa tinamong traumatic brain injuries. Anak ng isang single mom si Thea na umalis muna ng bayan para makapagtrabaho kaya naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola. As of now, sir, wala pa kaming person of interest pero ongoing pa rin yung investigation namin, sir. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Pinagnakawan na pinatay pa sa sakal ang 89 na taong gulang na babae sa Iloilo. Ang suspect, dating trabahador ng biktima. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sinakal ang 89 na taong gulang na si Lola Virgie habang nasa loob mismo ng kanyang bahay sa La Paz, Iloilo City. Nakuhanan din ng CCTV pero hindi isinapubliko kung paano kinaladkad ang biktima sa kanyang kwarto. Nasa abroad ang anak ni Lola Virgie pero dahil nasaksihan niya ito sa CCTV, nakiusap siya sa isang kaanak na puntahan ng ina. Noon na tumambad ang karumal-dumal na sinapit ng biktima. Yung grab sa liog, bilogin sipit sa liog, kaginyod-yod pakadto dito sa may kitchen nga way. Kay yung kitchen nga way nga na, dito ang kitchen, dito gatubang ang room sang tigulang. Ang suspect, kinilalang si Jerry Lima alias Pablo, tubong Mambusaw, Capiz, pero pansamantalang nakatira sa Laganas, Iloilo. Dati umano siyang trabahador ng biktima sa negosyo nitong construction pero sinibak. Base sa CCTV video, alas 8:05 ng umaga nitong May 24 nang kumatok ang suspect sa gate at pinapasok ng biktima. Posible ayon sa pulisya na inakala ng biktima na may transaksyon ng suspect tungkol sa construction materials. Alas 8:51 ng umaga naman, nakuhanan ng suspect na umalis habang may mga bitbit. Pinaniniwala ang iyon ng mga ninakaw ni relo, cash at mga alahas na binalot sa damit. Pagnanakaw at galit ang tinututukang anggulo sa krimen. Accordingly, isa sa mga motibo gid nga mag-grab gid siya kay ti ang suspect nga daan nalulong na sa mga sugal. Pinaniniwalaan ring plinano ng suspect ang krimen dahil isinabay sa day off ng kasambahay ng biktima. Pinuntahan ng news team ang bahay ni Lima sa bayan ng Laganes para makuhanan ng pahayag pero walang tao roon. Patuloy siyang hinahanap. Zen Kilantang Sasa, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang halos 70 tauhan ng isang umano'y scam hub na nanloloko sa mga pensyonadong senior citizen. Panuurin po ang kanilang modus para hindi po kayo maging biktima. Nakatutok si Dano Tingkungko. Niraid ng PNP Anti-Cybercrime Group noong isang linggo ang isang kumpanyang itinuturing na isang scam hub sa Ortigas, Pasig. Humigit kumulang 63 empleyado ang inaresto kabilang ang isang foreign national na may-ari umano ng kumpanya. Gives us authority to search, seize, and examine computer data, devices, and other electronic evidence based on this warrant.
Ang modus daw ng kumpanya na may kakabit na isang call center mag-alok ng trabaho sabay bawi sa kamambubudol ng high-yield investment sa mga biktima nito. Ang madalas daw nabibiktima, mga senior citizen pensioner. They will introduce to the trading system and they will ask you to invest for at least minimum of 6,500 equivalent to $100. They will continue to entice you to invest more. At bibigyan ka ng mga withdrawals. So after that, magkakaroon ng mga glitch ang system. Then of course, hihingi sila ng another pay. But later on, they will shut down the system. Sabi ng pulisya, umabot na raw sa milyong piso ang nakuha ng kumpanya sa mga biktima. Ayon sa ACG, may standing warrant of arrest ang may-aring suspect para sa 70 counts ng paglabag sa Internal Revenue Code. Nadiskubre din daw ng PNP-ACG na 10 taon nang umiiral ang scam ng kumpanyang ito, papalit-palit lang ang pangalan. Hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ng kumpanya, kaya wala itong legal na karapatang mag-solicit ng investment sa publiko. Ini-inquest na ang lahat ng inaresto at naharap sila sa mga reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Cybercrime Law, Securities Regulation Code at estafa. Pag sila ay nagmamadali sa inyong investment para magdeposito ka ng pera o ipa-convert sa crypto para ilagay sa kanilang system. So mag-ingat po tayo doon. So number one, just always validate the platform. Huwag po tayo magtiwala. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Pinuho yung building. Isinailalim sa isang buwang preventive suspension si Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilo na nakasasakop sa gumuhong gusali sa Pampanga. Inanunsyo yan ng bagong kalihim ng DOLE na si Francis Tolentino sa harap mismo ni Panlilio sa gitna ng turnover ceremony kanina. Ayon kay Tolentino, ang preventive suspension ay bahagi ng gumugulong na investigasyon sa pananagutan ng mga opisyal ng ahensya sa insidente. Ikinagulat ni Panlilio ang utos ni Tolentino, pero tatalima siya at handa ring humarap sa investigasyon. Kumpiyansa rin daw siya sa mga hakbang ng kanyang opisina para protektahan ang mga manggagawa. Kasama sa iniimbestigahan ang impormasyong pinatigil ang pagpapatayo sa gusali noong 1 taon dahil sa mga paglabag umano. Pero kalaunan ay na-lift din ang suspension. Ipinaliwanag na ng Korte Suprema kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Sabi ng Korte, nasa imahinasyon lang ni de la Rosa ang sinasabi niyang paglabag umano sa kanyang mga karapatan. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nagpaligoy-ligoy ang Korte Suprema sa pagdetalye ng mga dahilan kung bakit ibinasura ang hinihinging temporary restraining order at status quo anti-order ni Senator Bato de la Rosa laban sa pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, tila mas nasa imahinasyon ni de la Rosa kaysa sa realidad ang sinasabi niyang paglabag sa kanyang karapatan laban sa iligal na pag-aresto. Unang-una sa lahat, sabi ng Korte, wala naman daw malinaw na karapatang kailangang protektahan kay de la Rosa. Binigyan pa nga raw siya ng protective custody ng Senado dahilan kung bakit hindi naisilbi ang warrant ng ICC at napigil ang kanyang pag-aresto. Bigo raw si de la Rosa na ipakitang may matinding pangangailangan para sa pag-i-issue ng TRO upang mapigilan ng irreparable injury o matinding pinsala. Dahil wala naman daw malalabag na karapatan, wala raw mangyayaring irreparable injury. Dahil hindi naman daw naipakita ni de la Rosa na nararapat siyang mabigyan ng TRO, hindi na rin nag-issue ng status quo anti-order. Sa 15 mahistrado ng Korte Suprema, 9 ang pumabor na ibasura ang petisyon ni de la Rosa, 5 ang kontra sa desisyon at 1 ang hindi bumoto. Sa concurring opinion ni Justice Alfredo Benjamin Caguioa, sabi niya, hindi dapat sagipin ng Korte ang isang personalidad
personalidad, lalo na isang public officer na humaharap sa kasong mass murder na kailangang maidala sa International Criminal Court. Hindi raw dapat magresulta ang mga aksyon ng korte para protektahan ang mga nasa kapangyarihan at hindi raw dapat hayaan ang impunity o kawalan ng pananagutan dahil Korte Suprema ang huling tanggulan para sa proteksyon ng walang kapangyarihan. Dapat mag-ingat din daw ang korte na magamit na politikal na basahan para linisin ang mga taong may dugo sa kanilang mga kamay. Sabi pa ni Kagiwa, malinaw daw na hindi kailangan ng hiwalay na warrant mula sa isang hukom sa Pilipinas para ipatupad ang pag-aresto sa mga kasong hawak ng ICC, taliwas sa argumento ni De La Rosa. Sa separate concurring opinion ni Associate Justice Marvic Leonen, ipinunto niyang inukupa ni De La Rosa ang pinakamataas na posisyon ng institusyong inatasang protektahan ang mamamayan, pero batay sa mga alegasyon, naging sentro ng programa sa mga pagpatay sa bansa. Hindi rin daw maaaring hinging suspindihin ang operasyon ng batas sa ngalan ng patas na pagtrato nang hindi isinasang-alang-alang ang anyay voiceless dead. May mga judicial remedies naman daw sakaling maaresto si De La Rosa. Ang ilan dito, ipinunto ni Associate Justice Rodil Zalameda sa kanyang separate concurring opinion. Kung sumuko raw si De La Rosa sa ICC, maaari itong humingi sa ICC ng interim release o ibang provisional liberty tulad ng nakasaad sa Rome Statute. Sa dissenting opinion ni Justice Ricardo Rosario, sinabi niyang umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019, kaya anumang warrant na inisyu matapos nito, maituturing na paglabag sa soberanya ng bansa. Sinabi naman ni Justice Ramon Paul Hernando sa kanyang dissenting opinion na walang domestic judicial process na pinapayagan ng pag-aresto o pag-surrender ni De La Rosa. Kinukuha pa ng GMA News ang panig ni De La Rosa tungkol dito. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Mula hapon hanggang gabi, punong-puno ng aksyon sa GMA. Umani ng magagandang feedback ang world premiere ng mga bagong series na Kamao at Task Force Firewall. Ang mensahe ng cast sa mga sumabaybay. Ichichika ni Aubrey Carampel. Magkahalong suspense and action napanood sa world premiere ng US GMA Prime series na Task Force Firewall. Sa unang episode pa lang, ramdam agad ang bigat ng storya, kung saan ipinakita ang backstory ng mga karakter ni Kylie Padilla at Miguel Tan Felix na gumaganap bilang si Isa at Galo. Habang pinapanood, di na iwasang maging emosyonal ni Kylie, lalo na't ito raw ang kanyang advocacy. Kasi yun talagang may nakitang batang nahihirapan. Ano ako na sensitive talaga ako. Kahit alam kong acting lang siya, nangyayari kasi siya sa totoong buhay. So kaya ako super invested. Alam mong may gustong patunayan, may gustong isend na mensahe. So di lang siya basta show lang eh. Nakilala rin sa pilot episode kagabi ang gumanap na ina ni Isa na si Shaira Diaz, isang PBI agent na napasabak din sa matinding fight scenes. Ang galing ni Ate Shaira. Oo, Sobra solid. Ay, someone na marunong tumingin ng fight scene, syempre na-train ako, diba? Maganda yung fight scene. Speaking of no doubles, ito talaga yung show na ayaw namin sa double. Oo, wala talaga. So gusto namin as much as possible kami yung gagawa. Nakita namin yung mga comments and lahat naman positive and gusto-gusto nila yung cinematography, lalo na yung eksena ni Shaira na walang cut. Ang hirap noon, tas steady cam. Kung sa first episode pa lang, ganito na, paano pa kaya sa mga susunod na episodes, sa mga susunod na weeks, sa mga susunod na months. So, I'm just very proud of this project and I hope na abangan niyo po talaga siya every single night. Nagkaroon din ng watch party ang pinakabagong GMA Afternoon Prime series na Kamao sa isang boxing gym sa Parañaque City, kung saan sila karaniwang nagtitaping. Sa episode na ito, bumungad ang non-traditional role na ginagampanan ng batikang aktor na si Neil Ryan Sese, isang closeted LGBTQIA boxer na mahusay na lumalaban sa ring. May collaboration kami ni Direk LA na may usapan kami na pag ganitong character yung kausap namin, magiging lalaki ako. Pero pag yung lover, medyo magiging malambot ako. So may ganun siyang dynamics. At the same time, nag-usap kami na kinakailangan hindi siya maging stereotype o caricature na bakla. So kinakailangan totoong tao siya, may puso, lumalaban at humihingi ng respeto. Ang lead star ng series na si Antoine Benzon
Humanga rin sa ipinakitang acting skills ni Neil. Kudos po kay Sir Neil Sese dahil sa ginawa niyang yon, sobrang hirap na rin para sa akin eh. Pagiging LGBTQ na to boxer, talagang malaking difficulties and unpredictable po yung character niya. Bumida rin sa first episode ng sports action drama series si Ewan Micael. Overtime po kasi tuwing nag-acting ako, nasasanay na po akong i-imagine yung sarili ko as my character. Nagpasalamat naman ang PBB alumnus sa kanyang amang si Roy Benzon na tumututok daw sa kanyang action scenes. Nakaka-pressure po na kasama ko si Papa sa scene, ilang takes. Pero nung nakita ko po siya sa show, talagang napabilib po ako. Since day one, nandun siya para sa akin, nagiging stage father siya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Team building! Dalawang araw matapos mag-collapse ang ginagawang building sa Pampanga, sinabi ng mga otoridad na wala ng indikasyon na meron pang mga buhay sa ilalim ng guho. Ang desisyon, itigil na ang maingat na search and rescue operation pero hirap ang mga kamag-anak ng mga nawawala pa na tanggapin ang desisyon ito. At mula roon nakatutok live si Maris Bumali. Maris. Vicky, nagsimula na nga gamitan ng heavy equipment ang retrieval operations na isinasagawa dito sa Gumuhong Gusali, dito sa Angeles, Pampanga. Ang mga kaanak ng mga biktimang hindi pa rin nare-recover mula sa Gumuhong Gusali ay masama ang loob. Ipinaliwanag naman sa kanila ng mga otoridad kung bakit kailangan ng gawing search and retrieval ang kanilang operasyon simula ngayong araw. Isang crane na ang ginagamit para iakyat ang 2 tauhan ng Special Rescue Force sa ibabaw ng Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Mano-mano nilang pinuputol ang mga metal bar at scaffolding bilang paghahanda sa paghatak ng mga heavy equipment sa naglalakihang tipak na semento, bakal at mga batong tumabon sa mga biktimang pinaniniwalaang nasa ilalim pa ng guho. They are still bodies that they need to be respected and protected po when we have to go with the retrieval operation. So, magiging cautious pa rin po tayo sa paglalabas sa kanila. So, ang una pong gagawing step is bibigyan po muna natin ng opportunity, mano-mano po to make it clear. Kasi hindi po natin pwedeng biglain kasi even one single stone could create another pancake squeeze. So, dahan-dahan po tayo para po ma-secure pa rin natin na intact yung bodies ng ating mga victims. Bago mag-alas 8:30 kagabi, itinigil na ng mga otoridad ang rescue operations dahil wala na raw nakitang signs of life. Kaya ang mga kaanak ng mga biktimang hindi pa nare-recover, naghihimutok. Ramdam ko pong buhay pa yung mga tao dyan, may mga survivor pa po dyan. Kami yung pamilya, kilala namin yung pamilya namin na nandyan na matatag sila dyan. Huwag po silang magbibitaw ng salita na wala ng mga buhay yung tao dyan. Yung mga pandetect nila, mga scanner nila, 100% po bang legit yan? Ang kapatid at hipag ni Loren na mga vendor sa gilid ng Gumuhong Gusali hindi pa rin natatagpuan. Nag-aalala siya para sa 7 anak ng mag-asawa. Nanluho po ako kasi po malaki po yung pag-asa namin eh. Ramdam po namin kasi po meron pong isang video na nag-send. Nakita po namin yung pong ilalim may maluwang pa eh. Napakasakit po talaga ma'am, napakasakit. Desisyon nila, buhay ng mga patay. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive, lahat po yung sinasabi nating na-detect na life, breathing, and heartbeat, sana lahat po kami doon nagpe-pray, ito na, sana mailabas natin siya. Kasi bilang responder po, kami po, hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin, hindi namin nagawa yung part namin. But it is very fulfilling. Medyo nanginginig po ako sa part na yun. As a responder na makapag-save kami ng life. Ipinakita rin ng rescuer kung paano nila ginagamit ang rescue radar sa pag-detect kung may buhay pa sa ilalim ng guho. Nag-recheck kami ulit. Totally wala nang nagawa. Pagkatapos po nito, so nag-decide na ako na
no life detected. Kinausap ko na po ang K9 na i-confirm nyo na po mabuti. Paliwanag ng mga otoridad, hindi desisyon ng ilang tao lang ang pag-transition sa retrieval operations, kundi consensus ng mga eksperto. Mula alas 3 kahapon hanggang alas 8, wala na raw signs of life. At bukod sa rescue radar o yung life locator, ay katuwang din nilang K9 units na hindi na rin rumiresponde sa dating kinakitaan ng signs of life. Si Evelyn, labis ang paghihinagpis sa pagkasawi ng kanyang amang si Porperio sa guho. Apela niya sa mga may-ari ng gumuhong gusali. Sana po magkaroon man lang po siya ng kahit konting konsensya. Ano po siya sa amin kasi tatay ko po yun eh. Masyado po malaking kawalan sa amin yun eh. Lalo po sa mga kapatid ko. Lumitaw po siya, magpakita siya. Parang awa niya na po sa may mga pamilya. Hindi po yung kaming ganito nagsasuffer, naghihirap. Si Cristita, isa sa mga nakaligtas sa guho, puno ng pasa at sugat ng katawan at nagtamo rin ng bukol sa ulo. Ikinwento niya ang mga huling sandali bago gumuho ang gusali. Nagulat na lang daw siya nang may biglang bumagsak na bakal. Wala mang 1 minute, parang yumayanig siya. Parang ang lakas, akala nga namin lindol eh. Pag tingala nga namin, nakita nga namin na pababa na yung ano. Kaya pag sabi nung natakbo, tumakbo na kami. Yung barangay na kasama ko, hinila niya ako. Paghila niya, natamaan yung dito ko. Hindi ko alam kung anong tumama sa akin. Parang nag-flashback ako, parang nawalan ako ng malay. Hinila rin niya ako para lang makalabas ako na hindi ako mabagsakan. 16 pa rin ang nawawala. Vicky, 24 oras na ang sinasagawang retrieval operations dahil hindi na raw pwedeng patagalin pa lalo't nangangamoy na at delikado na rin para sa kalusugan ng mga residente. Narito rin, Vicky, ang PCAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board para inspeksyonin yung structural integrity ng gumuhong gusali at masiguro ang kaligtasan ng mga nagsasagawa ng recovery operations. At bukas, Vicky, ay nakatakdang pumunta rin dito sa Ground Zero si DILG Secretary John Vic Remulla para alamin at tignan ang criminal liability na may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nasa Japan na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit kung saan inaasahang pag-uusapan ang tensyon sa West Philippine Sea, ang epekto ng gulo sa Middle East at kung paano tayo matutulungan ng Japan. Live mula sa Tokyo, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan? Mel, dumating ngayong gabi dito sa Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit. Isa sa mga pangunahing target niya ang paigtingin ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad sa gitna nga ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Pero ang una niyang engagement para sa state visit ay ito ang makisalamuha sa Filipino community dito sa Japan. Ika-4 na pagbisita na ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Pero ito ang kanyang unang state visit. Ibig sabihin, inanyayahan siya ni Prime Minister Takaichi Sanae na naloklok dito lang October 2025. Ayon sa Pangulo, inaasahan niya matatalakay nila ng Prime Minister ang sitwasyon sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, na di nalalayo sa agawan ng Japan at China sa ilang isla sa East China Sea. Japan and the Philippines have experienced the same difficulties in terms of coercive acts. You have to take note of the fact that for the first time in our Balikatan exercises, Japan has taken an active role. Japan moved this year from being an observer to a participant. Inaasahan mapaplansya sa pulong ni Marcos at Takaichi ang detalye ng Reciprocal Access Agreement o yung kasunduang nilagdaan noong 2024 na nagbigay daan sa sabay na pagsasanay ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas sa Japan. Inaasahan ding mapagkakasunduan ang pagtulong ng Japan sa modernisasyon ng ating militar at ng pagdepensa nito sa Pilipinas. We'll welcome any improvement in our capabilities to enhance, of course, our defense systems, not just in equipage but also in skill sets. Nagaganap din ang state visit sa gitna ng mahal na petrolyo at pagkadiskarilang supply chain sa mundo dahil sa tensyon sa Middle East. Kaya naasahan ding matatalakay ang energy cooperation sa pulong ng dalawang lider sa Webes. How do we strengthen those supply chains? How do we, as Asia, can come together so that we are able to assist each other and to make
safer and more secure and more reliable the supply of various petroleum products. Pero first stop ng Pangulo sa kanyang paglapag dito sa Japan ay ang pakikipagkita sa Filipino community. May 340,000 na mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito sa Japan. Pero higit na marami dyan, yung mga Pilipinong turista nagpupunta sa Japan taon-taon. Noong 2025, umabot yan ng halos 900,000. Mel, kakaalis lamang ng Pangulo mula dito sa venue ng pagtitipon kasama ang Filipino community at ang bilin niya patuloy na makisama ng maayos sumunod sa batas ng Japan pero siyempre huwag kakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kasama ng Pangulong karamihan sa mga miyembro ng kanyang gabinete kabilang dyan ang bagong talaga lang na Tourism Secretary na si Dita Angara Matay. Nakausap natin siya kanina, Mel, at kabilang sa kanyang mga plano ay ang pagpapalago sa domestic tourism. Anya, balak niyang panitilihin yung slogan na Love the Philippines pero may konting twist. Para bang first love or love your own? Para nakatuon sa mga domestic tourists. At yan ang latest, Mel, mula dito sa Tokyo, Japan. Balik mo na sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Pinalagaan ng pamilya ng yumaong TV host na si Lourdes Carvajal na mas kilala bilang Inday Badiday ang pagbanggit sa kanyang pangalan para ilarawan ang umano'y circus sa Senado. There is no such thing. Inday Badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus. Ang komento ni Senador Mig Zubiri ay bilang batikos. Saan niya'y chismis lang na ipinalabas ni Senadora Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Sa isang post, sinabi ng apo ni Carvajal na si Icy Mendoza na huwag sanang bastusin ang legasiya ng kanyang mommy Lourdes. Tinawag niyang offensive ang pag-uugnay sa pangalan ng kanyang lola saan niya'y circus sa Senado. Sumikat si Carvajal bilang Inday Badiday na host ng mga showbiz talk show na Nothing But the Truth, See-Through at Eye to Eye noong dekada 70 hanggang dekada 90. At sa isang pahayag, agad na humingi ng paumanhin si Zubiri. Anya, slip of the tongue ang nangyari sa gitna ng isang mainit na debate. Inirerespeto raw ni Zubiri si Inday Badiday, sabay sabing tama si Icy na hindi dapat madamay ang kanyang lola sa usaping politika. Tinanggap naman ni Mendoza ang paumanhin ni Zubiri. Ilang miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee ang sinasangkot din sa flood control scandal na iniimbestigahan nito. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Mula nang iupo nila bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, nabakante ang mga komite sa Senado, kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ito pa naman ang nag-iimbestiga sa mga flood control scandal at mga sangkot dito at ilang beses pang pinagtalunan lalo na mga naging chairman nitong sina Senador Rodante Marcoleta at Ping Lacson. Ngayon, si Senador Pia Cayetano na ang uupong chairperson nito. Pero ang tanong ngayon ng marami ay kung paano sila mag-iimbestiga. Lalo't may miyembro ng komite na isinasangkot mismo sa flood control scandal. Partikular si Senador Jingo Estrada na nakatakdang sampahan ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan dahil dyan. Gayon din si Escudero na iniimbestigahan naman ng Ombudsman dahil sa papel niya sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Sinisikap pa naming hinga ng payag sina Estrada at Escudero. Gayon din si Senador Cayetano. Tiyak na ring mapupunta sa mga majority senator ang ibang mahalagang komite. Kakausapin pa ng Senate President ang minority bloc para sa mga komiteng kabibilangan nila. Sa kabila naman ng tensyon sa Senado, nitong nagdaang mga araw kahit sa mismong plenaryo, kanina nagkaroon naman ng pagkakataon para mapangiti ang mga mambabatas nang tumayo si Senador Lito Lapid para linawin na nananatili siyang bahagi ng minority. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po
Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Your manifestation is noted and wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Nasundan niya ng All Senators Caucus para pag-usapan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng Senado, kabilang na ang investigasyon ng Ombudsman at PNP sa putukang nangyari noong May 13. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ng ilang kaanak ng ilang nawawalang sabungero na tumanggap sila ng 20,000 piso mula sa abogado ng negosyanteng si Atong A. Pero paglilinaw nila, hindi sila nagpaareglo sa kaso. Isang beses lang umano ito at ginamit nila sa paglalakad ng kaso. Pinabulaanan din nilang binabayaran sila ng 40,000 piso kada buwan. Hindi rin umano totoong hindi sila dumadalo sa mga pagdinig. Ang pinakahuli umanong hearing ay postponed. Sa isang pulong, humiling ang pamilya ng 25 nawawala na imbestigahan ang witness na si Dondon Patidongan. Ito ay matapos nilang marinig ang panig ng mga nakakulong na gwardiya sa Laguna na si Patidongan umano mismo ang dumukot sa mga nawawala. Anila, nais nilang muling maimbestigahan ang kaso para makita ang iba pang anggulo. Dati nang iginiit ni Patidongan na sumusunod lang siya sa mga utos sa kanya noon. At yung sinasabi po nila na nagpabayad ako, nagpa-areglo, hindi po totoo yun. Nagbigay po si Atty. Caroline ng 20,000. At yung 20,000 po na yun, talagang tinanggap ko. Pero yun lang po. Tulong lang po yun na wala kahit anong pirmahan. Sa halagang 20,000, malaking tulong po yan para sa aming mga kasama. Ipagpapalit niyo po yung ustisya niyo sa halagang 20,000. Siyempre, hindi naman po, di ba? Nababayaran lang po kayong 40,000 kada buwan. Ay, hindi po totoo yan. Full of pride at gratitude ang K-pop superstars na BTS nang tanggapin ang kanilang awards sa 52nd American Music Awards. At proud Pinay naman ang Cat's Eye member na si Sophia nang magtagalog pa nang tanggapin ng grupo ang kanilang New Artist Award. Ang iba pang wagi sa chika ni Athena Imperial. And the superstars take the crown. Wagi ang BTS ng Artist of the Year sa 52nd American Music Awards. Ito ang unang award na nakuha ng Bangtan Boys matapos ang kanilang military enlistment. Kaya grateful sila lalo sa kanilang fans na ARMY. Thank you. It's an honor to have this precious award. Sila rin ang itinanghal na Best Male K-pop Artist. Song of the Summer naman ang kanilang comeback song na Swim. Sa awards night, ipinalabas din ang hooligan performance ng grupo. Cat's Eye! Deserve na deserve ng global girl group na Cat's Eye ang New Artist of the Year. Filipino pride is on a high dahil part din ng group ang Pinay na si Sofia La Forteza. Maraming salamat! Oh my God, this is so insane. But thank you to the icons. Nakuha rin ng girls ang Breakthrough Pop Artist Award at Best Music Video for Gnarly. The LSS is not over dahil big winner din ang Golden ng K-pop Demon Hunters. Wagi yan bilang Song of the Year, Best Pop Song at Best Vocal Performance. Nakuha rin ng animated film ang Best Soundtrack. For sure, full of awards ang house tour ni Sabrina Carpenter sa kanyang 3 big wins na Album of the Year, Best Female Pop Artist at Best Pop Album. Everything Hallelujah for Justin Bieber para sa kanyang Best Male Pop Artist win. Bruno Mars risked it all para sa kanyang Best Male R&B Artist Award, pati na rin ang Best R&B Song at Best R&B Album.
Reunited naman sa AMA stage ang grupong Black Eyed Peas na nanalo ng Best Throwback Song para sa kanilang 2010 hit song na Rock That Body. Extra special dahil muling nakasama ni Fergie ang dati niyang banda. Ang film rapper namang si Apple Diap may tribute pa to his Filipino roots. Maraming salamat, mahal ko kayo. Mapo ang Filipino! Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At kapapasok lang po na balita, nag-walk out ang ilan sa minorya sa Senado ngayon lang. Sa gitna po yan ng mainit na debate para amyendahan ang rules upang makalahok ang mga wala sa Senado sa pamamagitan ng teleconferencing. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, naging mainit nga po ang talakayan dito sa Senado ngayong hapon at bandang alas 7 nga po ng gabi. Nagsimula ang init na yan dahil nabuhay muli ang usapin tungkol sa pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa pagpapahintulot sa isang senador na makalahok pa rin sa sesyon ng Senado kahit wala siya dito sa floor. Sa pagkakaintindi kasi ng minorya at ito ay kanilang ipinilit kanina ay nirefer na sa Committee on Rules ang usapin na ito, kaya dapat doon na ito talakayin. At sinabi rin nila na hindi pa nako-constitute o hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. At pero sabi po ng majority, kasama nga po dyan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay allowed sa kanilang rules na talakayin ito sa floor at habang nagsesesyon ang Senado. Sinigundahan ito ni Senador Rodante Marcoleta na siyang nagpanakala ng amendment to the rules. At naging mainit po ang debate dyan. Ilang pong mga senador ang nagsitayuan mula sa magkabilang panig at isa-isa pong nagsalita ang minority senators para tutulan ito. Pero sa huli-huli po ang sinabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano ay idaan na lamang ito sa botohan dahil nga po sa hindi pagkakaintindihan. Hindi po pumayag dito ang minority senators na mas kaunti ang numero. Sabi pa ng isang minority senator, bakit daw ba nagmamadali ang mayorya dahil baraw sa balita na maharap sa kaso ang ilan sa mga kasamahan nila. At naging mainit pa rin ang diskusyon dyan at kasunod na nga yung pagpilit na ito ay idaan na lamang sa botohan. Sa huli, ang ginawa po ng minority senators, sila po ay nag-walk out. Narito po ang mga pahayag. Kayo lumalabas, sir. Bakit po? Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali ba tayo sa mga rules? Mali yung proseso. Wala pang ang debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa na kung may pandemya. Yes. Pandemya ngayon. Walang national emergency. Walang force majeure. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila Wala ituloy? silang quorum. Ngayon, Vicky, kung inyong makikita ay wala na pong senador dito mismo sa session hall ng Senado. Yan po ay dahil nag-adjourn na dahil nga po sa kawalan ng quorum at ito po ay magpapatuloy na lamang sa Lunes. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa bawat road to forever, may mga pagsubok minsan. At hindi naiiwasan ng ilan na madapa. Tila hugot yan ng isang groom sa kanyang pre-wedding video pero pinakulay yang lalo ng kanyang pagiging updated sa mga balita. Ano kaya yan? Sige nga. Ikakasal na kami ni Cindy. Kailangan ko nang pumunta ng simbahan. Kung di nyo pa nakukuhang hugot ng pagtakbo at tila pagmamadali ng groom na si Kuya Eds o Adrian, naku, panoorin ulit natin. Ikakasal na kami ni Cindy. Kailangan ko nang pumunta ng simbahan. Papanik ng second floor. Ito ho, dito na ho. Umagsak ang senador, muli siyang tumayo at nagbukas ng pintuan dahil dito na po ang daan patungo sa session hall ng Senado. Sa tulong ng kanilang Gen Z wedding videographer at game na groomsmen, ni-reenact ni Adrian ang tagpo sa Senado noong May 11
ng takbuhan ni Senador Bato de la Rosa ang mga aarestong NBI agents. At ang inilapat niyang audio abay bahagi ng report ni Ian Cruz na napanood sa 24 oras. Sabi ni Adrian, wala silang intensyong maka-offend dahil para lamang ito sa entertainment at surprise sa bride at mga bisita. Yan. Congratulations and best wishes sa inyo. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.